Hi everyone! Good morning! Today is March 11, 2025. Tuesday, may OT si Ashley today and papunta kami sa Santa Rosa. Ano ba yun? Meron akong ikwento sa inyo eh. Dito ko lang siya i-upload sa channel namin. Alam nyo kaya ako ginawa tong YouTube channel? Para lagayan ng lagayan ng mga long form video na pwede namin i-throwback. I-throwback after years. Ayan. Meron ako gusto ikwento sa inyo today. Alam nyo, di ba, meron kayo napanood na in-upload ko na naghahanap kami ng school ni Ashley. Kasi nung mga nakaraan, grabe yung mga meltdown, tantrums ni Ashley dun sa bahay. Halos araw-araw. Tapos, tawag dito. Parang gustong-gusto ngayon ni Ashley yung nature. Gusto niya. Parang nakikita ko kay Ashley kasi parang tawag dito, super relaxed tong mind niya kapag nasa labas siya. Or kapag yung nakikita niya is mga mga halaman, puno, ganon. So ayun, may naisip ako, and kinausap ko din si daddy ni Ashley about dito. Diba nakita nyo, naghahanap kami ng school nung nakaraan. Kasi hindi naman kami mayaman. Hindi namin kayang pagsabay-sabayin. So napagdesisyonan ko na, inisip ko talaga ito maigi, na patitigilin muna namin si Ashley sa SPED. Actually, hindi na siya pumapasok sa SPED simula pa nung Friday. Ngayon, Tuesday na ngayon, so ilang araw na. Hindi na siya nag-SPED. Diba dapat i-enroll namin siya sa regular at saka Excel. Ang mangyayari, sana tama yung magiging desisyon ko or tama yung desisyon na gagawin namin. Hindi na namin muna papapasukin si Ashley ng mga 1 taon. Basta ang importante, may occupational therapy pa rin siya. Tawag dito. Hindi na muna siya mag-i-SPED. Tapos, naisip namin na kumuha na lang muna ng lupa. Maghanap kami ng lupa. Para at least. Kasi pag pinagsabay kasi namin, hindi namin kakayanin. So, kukuha lang kami ng lupa. Tapos, yun, siguro hulugan namin 1 to 2 years. Isa-sacrifice muna namin yung 1 taon na pasok ni Ash. Ang gagawin ko na lang, ako na lang muna magtuturo sa bahay. And then siguro after a year, saka ulit namin siya papasok. Kasi para sa kanya rin naman to. Para at least, pag may nakuha man kami dun sa bala kasi namin sa Batangas kumuha. Para at least, siguro mga twice or thrice a week nandun kami. Baka mas lalong mabilis mag-improve siya sa gagawin namin na yun. Kasi di naman namin kaya mag-travel araw-araw, labas ikot-ikot na lang araw-araw. So naisip ko na lang talaga, yun yung pinakamainam na desisyon na gawin namin. Yung kumuha ng lupa, tapos tatayuan na lang siya ng kahit kubo. Yung pwede kami magstay doon ng 3 to 4 times a week. Tapos sa apartment naman kami ng 2-3 araw din. Kumbaga hati-hati. Kasi hindi rin naman namin pwedeng pabayaan din yung apartment. Tsaka meron ding gym doon na inaasikaso si daddy ni Ashley. So, ayun na lang mangyayari. Tagal kong pinag-isipan, halos gabi-gabi yun yung iniisip ko. Kasi kung pagsasabayin namin, hindi talaga namin kakayanin kasi hindi naman kami mayaman.
Yung ibang tingin kasi sa amin mayaman. Kasi may sasakyan. Alam nyo ba, ang kwento nitong sasakyan na to, nakuha ko to nung dalaga pa ako. Kasi nag-i-events ako noon. Actually, laki nga nang naging issue nito eh. Kasi ito ay issue lang sa akin ng laki nang naging issue. Ang laki nang naging issue nito sa dati kong boss. Kasi ito ay kinuha ko lang sa kanya. Tapos siya nagbabayad nito dati. Eh ako sa events, commission basis to. So kala ng iba, porket may sasakyan ka, mayaman ka na. Actually, hindi po. Hindi naman siguro ako masamang magulang, no, kung patitigilin muna namin si Ashley ng isang taon. Isa o baka dalawa, ganun. Pero ano ko talaga na siguro kakayanin isa. Kasi hindi naman kaya ng kinikita namin. Ang hirap kasi din na nakikitira, tapos in case na gusto mong umalis or gusto mong mag for good, wala ka man lang mauuwian, ganun. Ang hirap lang sa part namin kasi kami nakikitira. Wala kaming kahit na ano man lang. Wala kaming kahit na na-invest pa na pwedeng mapakinabangan ng mga anak namin pagdating ng araw. So ayan, malapit na rin pala kami. Ayun lang yung kwento ko. Pero inyo magkano ang spend sa isang taon ni Ashley? 75K. Tapos yung OT niya, nasa 96,000 per year. So, hindi talaga namin kaya. Iiwanan muna namin yung isa. Tapos the rest, pagtsatsagaan ko na lang turuan. Actually, tinuturuan ko naman siya kahit nakaspend siya sa kahit nakaspend siya nitong nakaraan. Tinuturuan ko pa rin siya sa bahay, lalo na yung mga basic life skills na dapat niyang matutunan. Ayun lang, so naging decision namin, kaya yun yung ginagawa namin ng daddy ngayon, naghahanap-hanap kami ng pwede naming mabiling lupa, o baka meron kayong alam around Batangas na pwede nyo i-refer sa amin, yung pwede naming tayuan ng ng mini farm, tapos dun pwede kami magstay dun na kami titira pagka pag may napagawa kami. Half-half. Half-half ng buhay namin. Half-half. Ay. Kasi yun talaga yung nakikita kong yun talaga yung nakikita kong gustong-gusto ni Ashley. Yung nature ba? Ashley, you sit properly dito ka, hindi kita makita. Kiss mo nga, mama. Ashley. Kiss mama. Come on. Shh. Shh. Kiss mama, come on. Ashley, kiss mama. So, ayun lang yung kwento ko. Dito ko lang siya i-upload sa YouTube kasi para konti lang nakakaalam. Konti lang. In-upload, konti lang nakakaalam. Konti lang na. Ano lang to, parang alam niyo yun, this day na ikwento ko, malay nyo after mga 3 to 5 years, balikan ko, meron na kaming ganun sa naisip ko, tapos nakabalik na sa school si Ash. Ano lang ba? Parang diary online. Online diary. Nandito na kami, malapit na. Thank you for watching, guys. Wala nang edit-edit to.